Magandang tanghali mga kabay. So meron po akong approved repair dito. Job number 40017. Ang model pala nito mga kabay, dito 5811. So ang papalitan natin dito mga kabay, ayan po yung kanyang o-ring. 1, 2, 3, 4. Apat na o-ring mga kabay. Tsaka isang carbon brush. Ayan po. Tapos yung kanyang connecting rod. Ito po yung connecting rod niya na nabali. So yun yung ipapalit natin na bago. So tara mga kabay, samahan nyo po kakapit natin. So yun mga kabay, natanggalan natin yung mga screw. Ay ito pa pala. Hindi pa natanggal. So sa mga nagtatanong mga kabay kung saan ako pumapasok, dito lang po ako pumapasok sa Powerman Hardware 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Hanapin nyo lang po yung signboard na DeWalt. Meron pa po mga kabay. Kala ko nabuksan ko na lahat. Meron pa pala. Yes, yun meron po. So sa mga naghahanap ng spare parts ng DeWalt mga kabay, punta lang po kayo dito sa Powerman Hardware 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Dito nyo po mabibili yung parts ng DeWalt. DeWalt Black & Decker tsaka Stanley. Pero hindi po lahat mga kabay meron kaagad na stock ha. Minsan i-order pa pag wala ng stock. So yan, lagay lang natin ito yung kanyang handle. Tapos angat natin yung lumang carbon dahil papalitan din po natin ito. Meron pa palang din nakalas. Lagpa. Medyo maraming screw na tatanggalin mga kabay. Tapos dito naman tayo sa dulo. Ayan, sisikwatin nyo lang yan mga kabay. Ito. Yan. Tabi natin. Tapos meron po yung lock spring. Ito po. Yan, susungkitin nyo lang ng matulis. Ayan, ganito. So yan lang po yung gagamitin nyo dyan para matanggal. Yan. Ikot nyo lang. Sabay ipit sa daliri para hindi tumalsik yung spring. Tapos kalas na yan. Ayan. Spring. Yung bulitas na laglag. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 po yung kanyang bulitas. Yan din po yung ibabalik mo mamaya. Tapos gamit ka ng circlip. Ganun pa rin. Yan, meron po yung circlip, ayan.
yung pinakalock niya. Ayan, yung dalawa. Yan po yung gagamitan nyo ng circlip remover. So ito po yun. Tapos ito, kakalasin din natin ito. Palit lang tayo. Palit lang tayo dito. Malaki. Wala siyang sukat. Flat screw. Kailangan natin kalasin ito. Yan. Ay, tigas. Ayan. Tigas mga kabay. So ayan mga kabay, nakalas na natin yung screw. Ayan, ito pala mga kabay, malinis na po ito dahil nilinis ko na po ito nung binuksan ko siya. So wala na po siyang mga grasa, ayan. So lalagyan na lang natin yan mamaya. Tapos ito. Pinapalitan din po ito. Ayan, ito po yun. Yun yung pinakatakip. Kabilang natin yun dyan. Tapos yung sa cylinder, connecting rod. Tigas Yun. Wala naman po tayong papalitan dyan. Buo pa po yan. Ito, hilain lang natin to. Ayan. Kapag di nyo pa kabisado kung paano kalasin mga kabay, isa-isahin nyo lang. Ayan, tatandaan nyo lang kung paano yan nakalagay. So, ang forma nyan pa ganyan. Ayan. Ito yung bakal, plastic, spring, rubber. Yung rubber. Ayan. Tapos dito naman sa kabitan ng o-ring, ito po yun. So, isa-isahin nyo lang. Itong malaki, dito yan. Tanggalin natin yung luma. Dito po yan nakakabit. Tapos meron yan dalawang o-ring dito sa loob. Ayan. Yan po yung luma. Ito yung bago na dalawa. Lalagay mo lang yan dyan. Kailangan tama yung pagkalagay mga kabay para pagpasok mamaya hindi siya maiipit dito. So ganun po ang forma niyan. Yan po sa loob yung dalawang o-ring. Hindi gaano makita yan. Diyan ko po siya nilagay. Ito naman dalawang o-ring mga kabay. Dito po yan sa kanyang striker. Ayan. Yung isa dito sa piston. Yung isa naman dito sa striker. Ayan. So sikwatin nyo lang ulit. Oops, muntik na yung daliri ko. Yan. Dito po yan. Yung isa naman dito sa piston. Yan. Tapos yung connecting rod, sisikwatin nyo lang ito. Dahan-dahan lang mga kabaya. Nababali po ito. Kailangan wag siyang maunat masyado. Yun yung pinakalock ng pin bago nyo makalas yung connecting rod. So medyo may grasa pa ito. Hindi ko pala ito nalinis mga kabay. So ulitin ko mga kabay. Sa mga nagtatanong kung saan ako pumapasok, dito lang po ako sa Powerman Hardware 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Ayan. So lagay na natin itong kanyang connecting rod na bago. Ito po yung bago na connecting rod. Ayan. So sa paglagay niyan, ganyan lang. Tapos lagay nyo yung pin. Ayan. Tapos yung lock, balik natin yung lock. So ganun lang siya mga kabayan.
So naikabit na natin lahat, balik natin. Pero syempre bago natin ilagay, kailangan mo nang lagyan ng grasa ito. Dito po sa loob. Kasi tinanggal ko po yung grasa niyan. Yung sobra naman yan mga kabay, halimbawa sumobra yung lagay mo, lalabas lang po yan dito sa may mga butas. Yan. So mauna yung striker. Lagyan lang natin yung rubber. Yan. So paglagay niyan mga kabay, may nakausli. Ayan, itong nakausli, yan po yung palabas. Yun yung tumutulak ng bala mga kabay. May ano pa yan dito sa loob, may isa pang striker yan. Yun yung tutulak. Tapos sunod yung connecting rod. So ganun po yung paglagay. Yan, uuslian mo lang siya mga kabay. Ganyan, ganyan ang forma niyan. Para mamaya hindi ka mahirapan pagpasok ng crankshaft. Ito. Tapos ayan, anong kulang? Ito ang kulang. Tapos lagay na po natin dito. Ay, hindi muna. Hindi mo pala yan maipasok mga kabay. Kailangan mauna yung dalawa. Ito mauna. Ang forma niyan mga kabay, pag ganyan. Hindi siya pag ganyan ha. Pag ganyan. Tapos ito, yung plastic. Ayan. Hindi kita. Ayan. Tapos ito, sunod. Ayan. Kailangan sakto siya mga kabay para lumapat. Yun. Yun. Tapos ito. So lagyan natin ng konting grasa dito. Konti lang mga kabay. Pampadulas lang dito sa bakal. Yan, yun, pasok. So sisilipin nyo rin dito mga kabay. Malalaman nyo naman pag tumabingi yung o-ring, makikita nyo dito, naiipit siya. So ganito wala siya. So ibig sabihin tama yung pagkakabit. Tapos balik natin ito, circlip. Yun. Ayos na. Tapos gamit kayo ng flat para ilagay dyan yung connecting rod. Ayan. Dapat nakaganon yung connecting rod para pagpasok dito hindi kayo mahirapan. Ayaw. Tumabingi mga kabay. Tumabingi siya konti. Ayan. So yan na, pasok na mga kabay. Tapos ikutin nyo lang para mag-lock. Ayan. So ayos na. Lalagyan na lang natin ng grasa. So yan mga kabay, nalagyan ko na ng grasa. Balik natin yung armature.
Ayan, tapos i-screwan lang po natin. So ayan, na-screwan na natin mga kabay. Lagay natin yung kanyang baffle. Ayan, tapos i-screwan din natin. So ayan, nailagay na natin. So balik natin yung kanyang field coil at housing. Ayan. Tapos i-screwan. So ayan, nalagay na natin yung kanyang housing tsaka field coil. Tatanggalin na natin yung lumang carbon mga kabay. Gamit kayo ng long nose. Ayan. Tapos kabit natin yung kanyang carbon. Gamit ulit kayo ng long nose mga kabay para hindi siya magbaluktot. At saka syempre maging maayos yung pagkabit. So ayan, kung nakaabot kayo dito sa video na ito mga kabay, baka naman pwedeng makahingi sa inyo ng isang subscribe, like, and share. So ayan na mga kabay, nailagay na natin yung kanyang carbon brush. So ang kulang na lang, ito na lang. Yan. Tapos panghuli na yung sa dulo mga kabay. Unahin muna natin yung kanyang handle. Ayan. Ito. So yung wire muna, balik natin. Yan, dyan po yan, nakakabit. Tapos yung nanggagaling ito sa switch mga kabay, lagay lang natin. Ayan, tapos sa kabila. Ayan. Tapos screw na natin. So ayan, naigpitan ko na yung screw. Dito naman tayo sa kanyang takip. Hindi ko pa pala naayos yung wiring niya mga kabay, baka maipit. Ayan. Tapos higpitan lang natin. So ayan, ayos na mga kabay. Lagyan lang natin ng konting langis dito. So konti lang, siguro mga 3 takip ang ilagay nyo. Tapos lagay natin yung takip. Ito. Tigas. Gamit kayo ng long nose pag matigas. Yan. So ayos na. Pwede natin ilagay yung takip. Yan. Tapos screw. Yan. Tapos yung kanyang selector. Kabila. Yan, ayos na mga kabay. So bago nyo ilagay yung bulitas dito mga kabay, para hindi kayo mahirapan kasi nalalaglag po yan, lagyan nyo po ng grasa yung bawat butas para hindi kayo mahirapan maglagay ng bulitas. So ayan, pag nalagay nyo na ng grasa yung butas, lagay nyo na yung isa-isa yung bulitas. 6 na piraso yan mga kabay. 6 na piraso. Yan. Ito pala nakalimutan ko. Ito pala mauna. Tapos spring. At syempre yung lever niya. Tsaka yung bakal. Yan. Tapos balik natin yung tinanggal natin na ring. Ito. So
So didiin lang natin. Gamit kayo ng flat screw. Yan. Ayos na. Tapos yung cap. Didiin nyo lang. Yun. So testing na natin mga kabay. Lagyan lang natin ng bala. Sana ba yung bala mo? Hahanap pa ako mga kabay. So yan, testing natin. So ayos na siya mga kabay. Pinalitan lang po siya ng connecting rod, o-ring, carbon brush. Yan lang po yung pinalitan niya dito sa D25811. So maraming salamat mga kabay sa panonood at palike and share na rin po. At syempre po baka pwede makahingi sa inyo isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat. Bye bye.